Taurus, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 21 to 27, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And meron tayong promo sa tarot reading services, 20% discount pag nag-book ka from July 16 to 31. So, grab that opportunity. Magpa-tarot read na kayo. Private. Okay, Taurus, let's see. July 21 to 27. For Taurus, what is the energy? The Ten of Wands. Maraming kayong ginagawa ngayon. Kayo ba ay pagod na? Ang daming responsibilities. But I think, meron kang ika-cut off na taong nagbibigay ng responsibilidad sa'yo na hindi mo naman nakargo. Kasi marami ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa dahil sa responsibilidad na yon. For example, example lang naman, meron kang kapatid na yung may anak na, tas ikaw single, walang responsibilidad. Tapos, ikaw yung pinag-aalaga para makapagtrabaho siya. 'Di ba? So, pwedeng ayun, ganon. Example lang naman yun. So, although pwede rin mag-resonate para sa iba sa inyo. Anything na sa tingin mo, hindi mo na yon responsibility. You want to, let go of that. Pwede mo i-confront ka na tao at sabihin na, ano ba, hindi ko responsibilidad yan. Let's say sa trabaho. Ikaw, sa'yo lagi pinapagawa yun, pero hindi naman yun kasama sa job description mo. You did not sign up for that, 'di ba? Let's see what else. Kasi iba sa inyo pagod na eh. Oh. You have the Wheel of Fortune. Ayan, tama na, sobra na palitan na. Merong shift, energy shift sa inyo, pagbabago ng situation, direksyon na tinatahak nyo ngayon. Pwedeng pagpapalit ng trabaho, pagpapalit ng jowa. Okay, you have the Eight of Wands. So this is, these are messages. Parang mabilis na pangyayari, mabilis na pag-move on. Wow, this is a new direction for you, Taurus. A new opportunity. You are taking risks now. Nagte-take ka ng risk. Kaya lang, yung iba sa inyo, maraming oportunidad at hindi nyo na alam kung alin ang pipiliin nyo dyan. 'Di ba? So, that's why, bago ka sumunggab sa opportunities, piliin mo muna kung alin yung mas worth it, yung mas worth ng time mo. 'Di ba? Kasi marami naman talagang pwedeng oportunidad na dumating sa buhay natin. Ang tanong lang doon is yung mas malaki yung iyong benepisyo or yung harvest mo for your efforts. 'Di ba? So, maaaring yun yung isa sa pinag-iisipan mo. And if you're connecting with someone tapos hindi niya alam kung ano yung patutunguhan ng relationship ninyo, red flag na yan. Huwag ka na magsayang ng oras dyan. But of course, nasa sa'yo yan. Meron tayong free will. Kasi yung iba kasi nagsistay talaga na parang, hindi, gusto ko siya. Babaguhin ko siya. Oo, ang pagbabago nanggagaling yan mismo dun sa tao. Although may times nakakatulong yung outside influence, pero at the end of the day, galing sa kanila yung pagbabago na yun. You have Saturn in Sagittarius in the 9th house. Yung iba sa inyo, kung kayo ay nadidelay lagi, no, sa trabaho, sa pag-abroad, o kaya yung mga paperworks na inaasikaso nyo, hindi na, yung parang nakabitin. Ngayon, ito ay finally mag-o-okay na. You have Mars in the 11th house. So, yung iba sa inyo, maaari magkakaroon ng misunderstanding sa isang kakilala, kakaibigan, or sa grupo. Let's say, member ka ng isang group, tapos meron ka nakaalitan, nakasamaan ng loob, or nakasagutan dahil magkaiba kayo ng pananaw.
Hindi kayo nagkaintindihan. So, be careful. Pay attention to that. You have Mercury in the 11th house. Mercury is about communication, no? Your thoughts about a certain group of people. So, pwedeng kahit yung simpleng Facebook groups, no? Na mayroon ka ipinost. Tapos, pwedeng may na-offend, may nag-react, may na-trigger. Ganon. So, iwasan mo na lang ang kaguluhan issue. Yung iba naman sa inyo, meron kayong magandang idea na gustong gawin. This can be part of your yung pangarap mo, no? Na maaring ngayon, finally, unti-unti, sinisimulan mo na, ginagawa mo na. You are finally taking action, o, diba? Timing. Timing is essential to success. So, maaring ngayon, feeling mo, ito na yung tamang panahon na gawin na yan. Isa katuparan na yan. Oh my God. O, diba? May victory. Magiging successful to. Ang B, diba? Ang bubuyog, busy bee. Masisipag sila. So, kung sasamahan mo ng sipag, definitely, magiging successful tong mga projects mo, yung mga gusto mong gawin. Dagdagan mo pa ng magic. Magic is about manifestation. So, if you're someone na into manifestation, law of attraction, law of assumption, ipagpatuloy mo lang yan. Lalo na ngayong mag-new moon. New moon is about setting new intentions, being open to new opportunities and new beginnings. Okay? Whatever this is na minamanifest mo, na sinisimulan mo na, tinatrabaho mo na, ina-effortan mo na, this is going to be successful para sa'yo. Kailangan mo lang talagang mag-take ng action. Kasi kahit gaano kaganda ang isang idea, it will always be an idea or remain as an idea until you apply action. 'Di ba? So, reassess yourself. Ano ba? Ano ba self? Ganon. Tanungin mo. Kailan magsisimula? Kailan mo gagawin? Ngayon na ba? Bukas? Sa isang buwan? And the best time is now. 'Di ba? Kahit ano lang yan, maliliit na steps. Steps pa rin yan, going to the direction na gusto mo. Like, one step closer to your goals. Oh, tinan mo, oh. Be open to change. Resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. This really makes sense. New beginnings. May nakita ko rito, oo, ito, the Fool is about new beginnings. Kasi mga Taurus, fixed signs yan earth signs pa. So talagang, pag mga movement, new opportunities, new beginnings, or may mga shake-ups, kayo ay hesitant, no? Nagdadalawang isip kayo. But, this time, be open to change. Kasi you'll never know, no, kung ano tong mga bagong experiences na mararanasan mo, na maaring ito na yung daan para sa tagumpay mo, 'di ba? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.